Okay. For financial feasibility, again, provide one or two sentence intro. Yan. So, capital requirements. So, sir, parang nabanggit na yan dun sa organizational. Yes. Since ito ay financial, so talagang nandito siya dapat. Okay? So, how much daw, for capital requirements, how much daw yung total project cost? So, nakalagay naman doon kung magkano yung costing. Now, pre-operating expense. Ano to? Ito yung mga gastos bago magsimula ang negosyo. Okay? Sir, ano yan? Halimbawa, gumastos ba kayo para sa feasibility study? Yes, sir. O, ilagay natin doon. Bumili ba kayo ng mga equipment, mga ganon? Yes, sir. O, yun. Kasama yun. Kasi pre-operating eh. Nagbayad ba kayo ng renta, yung advance? Opo. O, lagay dyan. So, lahat ng pinagkagastusan mo, whether ito para sa processing ng paper, o kaya naman preparation para na dun sa business, mga equipment, no? Renovation nung nirentahan mo, etc., etc., nakalagay yun lahat dyan. Okay? Ngayon, sir, ito po ang aming pre-operating expense. So, nakatotal na yan. Okay? Kung magkano yung pre-operating expense. Yan. Ngayon, next is source of capital. Saan galing ang capital? Galing to po, sir, sa partnership. Yan. So, pwede natin ngayong ilagay ulit dito yung nakalagay sa organizational. Alin? Yung table. Pwedeng yung table na lang. Siyempre, ilagay mo ng konting statement, ha? Ayan. The partners agreed to contribute, ganito, ganyan, 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 with the following summary. Ayun na. Ayun. Gets ba? Okay. Next, income and cost analysis. So dito, 5 years na to guys, no? Sabi ni Miss Kay, gawin na natin tong 5 years. So lahat, pati yung sa demand, tsaka sa supply, sa sales, 5 years, so lahat 5 years na. Okay, una, financial assumption. Ano yon? Dito mo ilalagay lahat na ina-assume mo na mangyayari o magkakaroon ng changes. Halimbawa, sabi mo, ang sales ay tataas by 5% per annum. O ilagay mo dyan. Bullet. Bullet na. Bullet. Yon. 5% increase on sales. Next bullet. 5% increase on expenses. 5% increase on administrative expense. 5% increase on ganyan. So, lahat. Sir, yung pong sa licenses nag-increase pero 2% lang. Pwede bang ilagay? Yes, ilagay mo. Bakit? Tulad ng sinabi ko, dito sa financial assumption, ito yung assuming mo o assumption mo na magbabago. Okay? Para yung panel, pag nabasa niya, guided siya. Okay. So ito pala yung mga ah, changes na i-expect natin na makita dito sa kanyang paper. Okay? Gets ba? Okay. So, financial statement. So, we have income statement, balance sheet, cash flow. Okay? Now, expenses. Ito. So, ito guys, puro mga naka-table na lang to. Naka-tabulate na lang to. Okay? Una, salary expense. So, kukunin lang natin to dun sa organizational. Tama? Tama? Okay, next. Utility expense. Yan. So, ano-ano po ba yung mga utility expense? Electricity. Ha? Ano? Water. Shucks. Hindi ko siya nag-gets. Yan. Ano daw? Power, water, avatar ka ba? So, power, water, internet, ano pa? Rent? Hindi naman utilities ang rent. Pero usually yan, power, gas, pwede. Kung meron kayong LPG, na gano'n. So, nilalagay natin to lahat. Okay, ngayon, aside sa utility, supplies. Ano-ano yung mga supplies na kinakailangan nating bilhin? On a monthly basis ba yan or what? So, nakalagay yan dyan. Then, the depreciation expense. Lahat ito, guys,
ang projection, okay, annual. Okay, nakaset siya lahat ng annual. Kasi pagdating naman dun sa financial statement, imamatic natin yon na magpo-project siya for 5 years. Okay? Okay. So, ang financial analysis natin, ito lang apat. Break-even ratio, ROI, liquidity ratio, tsaka solvency ratio. So, iyan natin kung anong specific dyan. Ngayon, balik tayo dito sa ating financial statement. As I've mentioned, gagamit tayo nung template. Okay? So, bali ito na yon. So, as you can see, naglagay muna ako dito ng sample na operating expense. Ito ginawa ko lang, siyempre, for the purpose na. Yan. So, these are the machineries and equipment, the total of ganito. Salaries, utilities, and then other expenses, no particular. So, itong rental na to, annual yan. Licenses, annual din yan, sample lang. Miscellaneous kasi minsan meron tayong mga expenses na hindi inaasahan. And then, supplies. Okay? Okay. So, we will start inputting here sa model inputs. Okay. So, kung napapansin nyo guys, ang unang-una makikita nyo, forecasted revenue. Saan ginagamit yan? Sa projected sales. Okay. So, halimbawa, ito, sample lang ito ha. Sample. So, ang product ko, let's say donut. Meron akong donut at ito ay nakabox. Okay? So, I also have coffee, pasta, and milk tea. Okay? So, kung mas marami ka pang product, ang gagawin mo lang guys, mag-insert ka. Pero mag-insert ka sa gitna. Okay? Tulad yan. O, sa gitna ka mag-insert. Yun. Para, pwede kang mag-drag ng formula. Okay? Yan. Pero kung hindi naman kailangan, so wag ka nang mag-insert. Okay? Tuloy na natin. Ngayon, sales. Pieces to. Okay? So, itong sales na to is quantity. Ha? Lagay ko. Ayan. In quantity yan. Okay? Next, average price per unit. Kasi medyo marami siyang ano eh. Medyo marami siyang medyo marami siyang prices. So, kinuha ko lang yung average. Ngayon, etong annual revenue per product, automatic na yan na magko-compute. Okay? So, halimbawa, yung donut, ang nabenta ko, halimbawa, ay 1,000 pieces. So, kung pagmamasdan nyo, 175 siya ngayon. So, automatic siya nagbago, pati ito nagbago na. Okay? Kasi nga naka-formula siya. Now, copy, ginawa natin 5,000. So, dito, ang total ng ano natin is 1,338, di ba? Yun. Naging 1,366 na. So, nag-increase na siya. Okay? Gets ba? Okay. Ano yun kasi para kayo na lang yung gagawa ng financial statement. Okay. Cost of goods sold. Ito yung costing. Di ba? Na ano nyo? Costing. Yan. So, kung halimbawa, ang expected gross margin natin sa kanya, guys, no? By the way, yung formula niyan, guys, is ito, oh. Okay? So, halimbawa, papakita ko sa inyo yung formula niya kung paano ko yung 122. So, ito ay donut. So, ito yung kanyang annual revenue. Times, sabi 35%. 0.35.
3.5. Nakuha nyo? Nakita nyo? So, the same, oh. Ayan. So, ano lumalabas? Si expected gross margin, ito yung costing. Ilang percent yung costing? Okay? Gets ba? Uy, okay. Sir, paano namin i-work back nyo yung sa ginawa nyo? Di ba nag-costing ka? Nag-costing ka. So, ilang percent nung naging price yung costing? Halimbawa, di ba ang price mo is halimbawa 250. Di ba? 250 yung price mo. Tapos, yung cost lang niya halimbawa ay 100. So, ilang percent yung 100 nung 250? Diba? Ganun lang yon. Divided by 100 times 100. Ay, nari. Baligtad, baligtad, baligtad. Oo nga, baligtad. Dapat ano yan? Mm, equals 100 divided by 250 times 100. So, 40%. So, pwede mo ilagay dito ngayon, for donut, halimbawa, gagawin kong 40%. Tingnan nyo ha, yung 35% ay 122,500. So, ginawa mong 40%. Yun. See? So, yung cost mo ay 140,000, pero yung naging sales niya ay 350. Okay, ngayon, sir, pwede ba namin itong iset ng mas mababa? Pwede. So, halimbawa, ginawa lang natin siyang 25%. So, ang maganda dito, guys, is that habang sineset mo siya, automatic na siyang mag-a-adjust. Teka lang, ha? Dito na ako sa mga nakikinig sa akin sa dali. Oh, nakikita. Against the light. Mga tulog eh. Uy, gising! Okay. Kailangan ko ng pruweba na nagklase ako. Recorded to. Okay. Gets nyo na? Gets na, hindi ko na yan iba. Okay. Ibibigay ko sa inyo to. Actually, yung ibang may advisor, like, meron ba ditong kay Ma'am Jobs? Meron ba dito na advisor niya si Ma'am Jobs? Yeah. Si Ma'am Jobs kasi meron na. Okay, pero i-share ko to, ilalagay ko to sa classroom. Okay, ngayon, next. Annual maintenance, repairs, and overhaul. Ito guys, nakabase to doon sa equipment natin. So, halimbawa, siyempre may mga repairs tayo dyan, di ba? Yeah. So, halimbawa, iset natin sa ng 10%. Pwede. So, mamaya, makikita nyo, meron tayong annual maintenance doon na account. So, lalabas, 10% lang siya. Next, asset depreciation. Although it is computed although ang projection natin ay 5 years, pero siyempre guys, ang equipment naman, hindi naman niya masisira sa loob ng 5 taon. So, anong gagawin natin? Let us set it straight. Kung ang gagamitin nyo para sa business ay mga industry grade talaga, katulad ng halimbawa blender, hindi ka pwedeng gumamit na blender na pangbahay. Kung ikaw ay merong business na mga ganyang shake na ganyan, dapat industrial grade na blender. Yung mga talagang pang-business, yung heavy duty. Nakamura ka nga doon sa blender na pambahay, napamura ka naman. Bakit? Ilang araw pa lang, sira na. Bakit? Overheat na. Kasi nga, hindi siya intended for that purpose. So, dapat yung talagang industry grade. So,
O, lagay natin 10 taon. Yan, 10 taon. Kung mapapansin nyo, yung mga editable ay naka-clear. Yun, no, naka-clear. So, yan, no, di ba? So, editable yung figure na yan, kaya clear. Next, tax. O, sir, yung tax set natin at 25%. Ilalagay din natin to sa assumption, ha? Yan. Inflation rate. O, sige, 2%. Isabay natin yung pag-increase ng price natin. Sir, ang inflation rate mo dito, 2. O sige, gawin natin 5. Isabay natin sa price natin. Para may basis din yung price natin. Sir, ito, price increase, 5% per annum. Itong funding, huwag na nating lagyan. Hindi naman tayo mangungutang. So, i-blanco na natin to. Pero huwag nyo nang burahin ito nakalagay dito. Hayaan nyo na lang yan. Hindi naman siya mag-a-appear. Ngayon, since meron na tayong mga data dito, punta tayo kay profit and loss. Kung mapapansin nyo, ito yung price increase, tapos ito yung inflation. So, pareho, nakalagay na 5. So, by year 3, 10% na yun, 15, 20. Mula kasi yan dito sa base na 1 year. Okay. So, yung sales mo, ito na siya. So, as you notice, isa lang naman yung in-input nyo, isang taon lang, pero automatic na siyang kukumputin dito for 5 years. Now, ilang percent, sir, ang increase? Palagay nyo, ilang percent ang increase? 5. Kasi sinet mo 5% increase sa price. Okay? Gets? Okay. Ha? Oo naman, kayo bahala doon kung ilang percent ang increase ng price na gusto nyo. Okay. Tapos, yung cost of sales, ganun din. So, 87, di ba? Nandito rin yan galing. Ayun, no? So, ita-transfer niya na yung file niyan dito, yung result. So, ngayon, meron na tayong gross profit. Yan. Non-operation income. Since wala naman tayong non-operation income, just leave it blank. So, now, ililist na natin yung mga expenses. Sales and marketing. Baka meron tayong sales and marketing, yung promotion na nasa marketing aspect. Diba? May budget doon Ayan. Halimbawa, sir, 10,000 lang. Yun, di ba? Gumalaw na rin siya. So, ang increase din niya ay by 5%. Oh. Yes. Then, depreciation. Yeah. So, sa depreciation, meron na tayong sinet di ba? 10%. Di ba? Yan. So, sir, bakit po may 21? Kasi sa balance sheet mo, meron ka naman nakalagay dito, ayan sa property and equipment. So, kailangan muna nating lagyan ng input itong mga nakaputi. Ha? Ayan. So, katulad nito, makikita nyo kasi kung may formula. Tapos, yung iba, walang formula. Okay? So, pagka ganyan puti, wala. Diba? Yun. So, hindi rin siya naka-link. So, pagka may guhit, pagka ganyan guhit, ibig sabihin, naka-link yan. Okay? So, ito, wala. Wala. Sir, inventory, wala naman tayo yan. Wala tayong siniset na inventory. Oo. Average lang. Isa-set, nakalagay din yun sa, sa assumption, ha? O, kung para hindi siya tatanungin ng panel, kailangan iset mo na sa assumption. Okay. So, ayan. Building. So, naglagay tayo 6,000.
Wala naman tayong 60,000, wala naman tayong land, so wala. Capital improvement. Meron ba tayong ginawang capital improvement? Wala naman. Okay? Paano sir kung meron po tayong ginawa? Meron tayong reconstruction ng konti. So maglalagay tayo dito. Halimbawa, naglagay tayo ng, nag-spend tayo ng 50,000. Yun. Di ba? Gumalaw siya bigla. Nakita niyo? Gumagalaw na siya. So, mag-a-adjust na siya. Yung accumulated depreciation kanina, 21,000. Ngayon, naging 26. Yun. Gumalaw na rin siya dito. Naging 26 na siya. Nakuha? Now, rental. Sir, saan galing yung rental? Galing siya dito sa sinet natin. Yun. So, yan ay ilalagay mo na lang. Salaries. No? So, 21,000. Kasi sir, naglagay lang kami dito. Sample lang. Ngayon, kung gagawin natin, pwede na natin iduktong ito, 670. Okay? Yan. So, kung ilalagay ko dito yung 670, naku, yari, ubus yan. Okay? Bakit? Kasi dahil mga empleyado eh. Okay? Gets ba? Sir, ang annual salary lang namin, sir, hindi naman po umabot ng ganun kalaki. Ano lang po, sir, 150,000 lang. Okay. Yun. So, kung mapapansin mo, automatic, yung projection mo na 5 years, gagalaw na. Then, supplies, 2,500. So, saan natin kinuha yan? So, again, meron tayo dito. Yun. 10,000. So, sir, 10,000. Okay, gawin natin tong 10,000 kasi sabi 10,000. Yan. So, pareho na sa ngayon dito, di ba? Yun. Yung una kasi nakaset, hindi namin binase dito. Nung una kong ginawa to. So, nilaro lang namin yung data. So, kung mapapansin mo, supplies mo, 10,000, in-adjust na rin niya yung value ng iba. Maintenance and repair, 15,000. Saan galing? Dito. Nag-set ka kasi dito. 10% of capital equipment. Nasan ba yung capital equipment? Diba nandito sa? Yan. Machineries and equipment. Diba 10% ng 150 yun? Yun. Then, utilities. Okay, so ibase natin dito. So, kung utilities yan, sir, ang total is 168. Okay, gawin natin. 168. Yan. So, licenses, sabi natin, 2,000. Okay. So, base rin yan sa ginawa natin dito. Ayun. Okay. Miscellaneous, nakalagay din doon. Non-recurring expenses, kung wala naman tayo. So, ang total natin guys, ang expenses ay 651. Then, income tax. Ilan nga yung tax natin na nilagay? 25. Yan. Yun, no? So, i-compute nyo na yan as 25. So, magkano na ngayon ang ating income tax? Yan. Okay? So, check natin kung tama, no? So, yung ating... So, kunin muna natin yung ano. Okay. Sabi niya ay annual tax rate 25. So, total muna natin yung income. Yan. Minus
total expenses. So, 352. Yun yung taxable income. So, 352 times 0.25. Ayun, blanco. Yun, no? Di ba? 88,046.25. Tama? Nakuha? Okay, good. So, yun yung na-compute na. So, dito, siyempre, hindi na pinapakita ko paano siya kinompute, no? Kasi nga, nakaano naman na siya, nakaset na. Ayan. So, ibig sabihin, ang kita lang natin, ang net profit natin for year 1 ay 264,138.75. Okay? Ayan. So, dito, guys, mag-a-adjust na siya accordingly. Okay? Ayan. So, ito, hindi na kasi pinakita yung pre-operating. So, may nakalagay kasi doon na cash. Okay? So, buildings, kayo maglalagay ng amount. Capital improvement kung meron. So, total asset ay 550. Yan. So, magkano ba yung ating investment? Yan, dito. So, meron tayong hindi na input. Kaya lalabas na dapat 550 rin yan. Nagdagdag kasi tayo dito sa example natin ng capital improvement na 50,000. Okay? So, may specific tayo yan. Paid in, ay hindi yata paid in. Saan nga ba nakalagay yung breakdown? May paglalagyan yun dapat meron. Kasi expenses yan. For this purpose, tatanggalin ko muna yung capital improvement na. So, if you notice, ito, kayo mag-i-input. Magkano yung capital? So, yung total yung total. So, kung total capital ay 500,000, so ayan yun. So, wala kayong provision for change sa capital. Wala naman kayong na-mention. So, hindi siya magbabago. Okay. Now, retained earnings of 267,888. Tapos, ito total niya na yun. Total liabilities and equity. So, dapat yun ay balance. Ayun, balance naman. So, kukumpitin niya na yan, diretso hanggang cash flow. Hanggang cash flow na yan. Yan. Ito wala na to. Loan payment. Wala. Notes and assumptions. So, ito, ang kapalit ito sa atin yung financial assumption. So, ang magagamit nyo dito guys ay mula dito kay profit and loss. Profit and loss, ito yung income statement, balance sheet, and then cash flow. Okay? Naintindihan? Sure? Okay. So, ito ay bibigay ko naman sa inyo para meron kayong kopya. Okay? Okay, that's it.